how will you be able to reconcile yung idea na kasi parang we were, I'll be straight at Sentry, kasi medyo na-hurt kami dun sa pagpanig ni Senator Laila de Lima dun sa impeachment na isulong. Kaya lang, siguro kung ba't kami na-hurt, para meron ding konteksto, is we were really rooting for Senator Laila de Lima. All the things that he was doing nung mga recent months is parang talagang okay naman, maganda, okay. And then all of a sudden, not only me, medyo nagdamdam nung pagsang-ayon niya dun sa na may substance yung impeachment. On the other hand, marami yung nagsabing hindi. Sentry, ano pa lang po mo sasabi niyo po sa ganyan? Sa yan? Okay, ganito. Unang-una, liliwanagin natin, si Congressman Laila de Lima at si Senator Risa Hontiveros, magkaibang tao yan. Okay? Magkaibang tao. Iba ang levels of maturity. Kami magkakasama ka ba sa Hanay? Ako, iba man yung pananaw ko, iba ang pananaw ni Senator Risa. Iba rin ang pananaw ni Kong Laila. Pero, kapag dikdikan na yung labanan, maaasahan yan si Kong Laila na hindi yan papanig sa mga Duterte. Liliwanag yan kasi ano na nga ginawa sa kanya, di ba? Oo. Tapos kumaga, ano lang yon. Siguro, she just wanted to be fair. Makakalkulado din yan, ha? Hindi naman makakalkulado anyway. Pero si Nyolo kasi nagtatampo eh. Nyolo, wag ka na magtampo kasi. Hindi, ganito. Alam mo, si Kong Laila, ano yan, sport yan. Kapag kailangan yung batikusin siya dahil sa ginawa niya na yun, game lang. Birahin nyo lang. Kasi ganun eh. Democratic space na binigay nitong Marcos administration na galing tayo nung Duterte administration. Nung Duterte administration, makanti mo lang kung sino, si Panelo, Harry Roque, talagang dudumugin ka na ng parang bawal batikusin. Ito hindi. Yung ginawa ni President Marcos, sige, siya nga pwede mong batikusin eh. Hindi ka dinudumog, di ba? Hindi ka tatakutin na itotokhang ka o ano. So yun yung democratic space na hindi na-appreciate ng mga tao natin, yung kaibahan nung panahon ni Duterte, hindi mo magawa yun. Ngayon, magagawa mo kay Marcos, other administration. So kahit sino pwede mong batikusin. Pwede mong batikusin si Kong Laila. Na bakit mo sasabihin may substance yan? O gano'n. So, gano'n lang naman yon. It's fair game ito. Fair game. Pero, alam natin yung dyan, kumaga pag crunch time, alam natin kung saan papanig yung mga yan. Oo nga. Kaya Nyolo wag ka na magtampo Hindi, alam ko yan. Sabi ko nga, Sentry, kung pwede ko lang sabihin yung secret ni Sentry at ni BBM, sasabihin ko na. Diba, Sentry, wag muna, no? Sentry, wag muna, no? Bawal sa... Napapanahon. Diba? Inago yun. Magpapainom ako ng tubig sa'yo, Nyolo eh. Kita mo? Sabi ko sa inyo, may secret kami nila Sentry, kami lang magtotropa yon, di ba, Barat Boy? Bawal yun. Kami lang yun, ha? Okay. Barat Boy. Sentry, wait lang, sige, na tayo. Si John Vic Remulla, balita ko, nagkakairingan kayo, Ano bang, nun, may... Totoo bang nagkakairingan kayo, Sentry? Hindi, ganito, constructive criticism yung sinasa akin. Di ba? Alam nyo, na-imagine nyo, kung mauhuli nila Secretary John Vic, sina Atong Ang, Bato, Leonardo, Bantag, kung sino-sino pang mga pugante, hindi ba mas pabor kay kay President Marcos? Correct. Di ba? O kita nyo si Secretary Abalos, ihambing natin. Nahuli niya sila Alice Guo, di ba? Kibuloy, o kung sino pa yung mga pulis na involved sa drugs. Yun yung hindi kasi siya nagbababad sa press con.
Yun naman, di ba? Pwede ka Oo nga. magpa-press con, Agree. score ka na. Pag nahuli mo na, ba, di, tama Press- lang. Oo Di nga. ba? Kuhanin mo yun. Yun lang naman yun, constructive criticism. Tapos sinabi ko, alam mo yung mga police, yung mga commanders dyan, ano yan, bigyan mo lang sila ng time-bound na mission, gagawin nila yan. Pero pagka wala kang time, walang mission na binibigay sa kanila, walang ano rin, di ba? Walang motivation sa kanila to prioritize yung mga yun. Ay, Diba? Oo nga. Yun. Entry, eto, dumako naman po tayo dito. Eto po kasi, nakita po natin yung pinanood natin na PBBM impeachment which is insufficient in substance. Ngayon, dako naman po tayo dito, shift tayo dito sa tingin nyo po, tatlo na po as of the moment, tatlo na po ang nasa impeachment ni Sara Duterte. So dito, ano po ang magiging proseso nito sa House of Representatives sa tingin nyo? Dito pa lang po ba sa House talagang magkakabukingan na? Ano po ba process bilang isa rin po kayo sa mga kasama nag-file ng Tindig Pilipinas? By the way, bumawi si Kong Laila, siya yung nag-file doon. Opo. Ngayon, malaking bagay yung final niya kanina kasi alam ni Pulong na, mas masyado maaga. Ang sabi ng Supreme Court, February 6 daw. nga. Final naman natin yung impeachment last week kasi ang sabi naman nung Supreme Court, oo nga. January 14 to January 24. Yes. Ibig sabihin nun, pwede na tayo masingitan. So, final na natin yon, di ba? Yes. Pero ngayon, wala na silang lusot kasi parehas ng na-cover. So, anyway, after that, ang mangyari kasi ganito, assuming makapasa siya sa form and substance, di ba? Diretso na ngayon ito sa presentation ng ebidensya. Kasi parang preliminary investigation ito sa korte. So, ano ba yung Ano ba yung basihan mo ng impeachment? Di lalabas natin isa-isa. Yun. Alam mo, nakita na ng mga kababayan natin yung sa Quadcom. Nakita na din yung sa mga video. Pero alam mo, ito ang nakita natin sa mga pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Alam niyo ba na yung video ni Sara Duterte na yung minumura niya si oo. President Marcos na ipapapatay niya. oo. ganito. Alam niyo bang hindi nila napanood yun? Maraming Pilipino hindi napanood yun. Tayo lang na mga nakatutok sa politika ang nakapanood nun.